Minun lang ka ako. Sabi ko sa kanya, pabili lang ako worth 30 pesos. Sabi niya, kunin ko na daw lahat to kasi 30 pesos lang. Ako pa tumatanggi. Sabi ko, kahalati lang sa niya, kunin mo na yan kasi 30 pesos din lang naman din lahat yan. Gagawin ko dito, lalaga ko na lahat. Lalaga ko sa pressure cooker. Tapos yung kahalati, pag nalaga na, yung kahalati, ilalagay ko sa freezer para ma-preserve, hindi masira. Para pag gusto ko ulit magluto ng ginataang langka, meron na ako, 'di ba? Dami oh. Ayan. Tignan mo, puno yung pressure cooker. Sa bagay, pag naluto naman to mamaya, iimpis naman yan, bababa naman ng konti. Lalaga ko na siya. Habang nagluluto, kakain ng pepino. Hindi ko na nilalagyan ng ano yan. Ng sausawan, hindi ko na binababad kahit saan. Ganyan lang. Kagalit yung dietitian namin eh. Ngayon pa lang. Yung iba lang nagre-reklamo na siya. Ayaw na kami paggamitin ng patis, ng toyo. Bawal daw, masama daw yun sa health. Kaya pag nagluluto ako ganyan, gihiwa ako ng ganito tapos kinakain lang. Kung dito, ito carrots. Ihiwa lang ako. Yung nguya-nguya lang. Yan. Hindi ako naglagay ng bagoong. Ano lang. Ginisa ko sa maraming kamatis. Tapos, nilagyan ko ng pritong isda. Promise, masarap na yan. Hindi ako nagbago ngayon kasi bawal daw eh. Ayaw akong pagbaguin ni Labi. Muna daw ako magbagoong. O hindi siya pakbet pero parang hindi rin laswa. Kasi ginisa eh. Pero ang sarap kasi maraming kamatis. Yun yung magpapasarap sa kanya, kamatis tapos pritong isda. Pinakuluan ko muna ng pinakuluan. Pinalabas ko muna yung lasa ng pritong isda. Tsaka ako nilagay lahat yung gulay. All together na yan. Bahala sila mag-away dyan. Tapos last siyang malunggay na yan. Tapos nilagyan lang natin ng salt. Tapos umami taste. Tak di adyo na mo to. Namit. Sarap. Pa natin sa dali. Sa kulo lang yan. Ito natin. Wait lang. Ouch! Luto na. Sarap tong okra na to. Bihira lang mabenta tong okra na to. Yung may kanto. Yung hindi bilog. Ayan, may kanto-kanto. Kompleto yan para sa pakbet. Ang wala lang niya kasi bagoong isda. Saka bagong alamang. Di nga ako naglagay. Salt lang. Luto na yan. Papatay na natin. Tastes good. Mamatamis tayo ng banana. Para pwedeng ano tawag ito? Banana con yelo. Pwede din sa halo-halo. Kung anong gusto ng kids. Saan yung salt? Tapos lagyan natin ng konting salt para balance. Konti lang. Yan. Hindi ko na haluin yan. Pag kumulo naman yan, okay. Tapos itong pinagbalatan, hindi ko rin itatapon yan. Lalagay ko yan doon sa, sa compost pit ko para syempre pampataba. Yan yung mga sustainability. Diba? So, yan. Pakukuluan lang natin to. Meron ako sobrang malunggay. So, yan kasi limay ko na. Lagay ko lang dito. Pag medyo matagal nyo pang gagamitin, as in medyo matagal, gawin mo, lagay mo sa freezer. Pwede yan. Kasi sayang. Diba? Tayo magsasayang. Lagay mo sa freezer, pwede yan.
Pwede mo siyang gamitin sa tinapay. Kasi baka pag naggawa ko ng cheesy pandesal, malunggay, lagay ko to. Kasi hindi naman laging meron akong nakukuha malunggay. Binigay nga lang to malunggay ko. Binigay ng aking friendship. Ayan. Lagay ko siya sa ref. Basta hindi lang mababasa kasi pag nabasa talagang mabubulok. Kaya make sure na dry yung malunggay mo bago mo ilagay sa ref. Pero pag sobrang tagal mo naman bago gamitin, lagay mo na lang sa freezer para talagang hindi masira. Diba? Ito na yung aking tinatamis na saging. Worth 20 pesos lang to. Mahigit sa isang piling. Sabi niya kasi kanina sa akin yung sukoy ko, bilhin mo na lahat yan para ano, para mabenta na nga kasi last na siya. Mahigit sa isang piling to eh. Ayan, minatamis ko na. Para pwede kong gawing banana kunyelo o kaya pag nagawa ko ng halo-halo para sa mag-aama, pinaka-ready-to-eat ka na. May pan-dessert ka na. So, kayo lang ka para mas madaling lumambot. Kasi pag pinalambot mo ito sa ordinary pot lang, ang tagal sayang sa gas. Palambutin ko siya ng mga 10 minutes or 15 minutes. Ito na yung aming ulam. So, hinati ko yung isda, yung kahalate, nilagay ko dito sa gulay. Tapos, kahalate, plain na prito lang kasi para kung sino yung gusto ng may prito na plain. Pwede, meron. Tapos, ito, galunggong. Tapos, syempre, meron kang dessert na matamis na saging. Hindi ka lang mag-budget, okay lang. Yung galunggong ko, 185 pesos, 15 pieces. Yung 10 pieces, pinirito ko, tapos hinati ko yung 5 piraso, ilagay ko sa gulay, then yung 5 piraso prito lang. Then yung 5 piraso, nilagay ko sa freezer para sa susunod na magluto ko ng gulay, may ilalagay ako. Then yung vegetable ko, worth 205 pesos. Ang dami na yun. May repolyo, may carrots, merong sayote, tapos merong yung pinakukuluan ko na ano na langka. Tapos syempre meron akong 20 pesos na banana na ang dami. Mahigit sa isang piling ginawa ko nga matamis na saging. So ang total niya is 410. Lahat-lahat. Pero yung 410 mo, hindi mo siya mauulam ng isang ulaman lang. So, maraming ulaman yung mangyayari sa 410 ko. Kaya yun yung aking nagastos for today para sa ulam. Kailangan lang talaga marunong ka mag-budget, magaling ka mag-budget. At syempre, pag nagba-budget ka, make it sure na masustansya pa rin naman yung ihahain mo. 'Di ba? Hindi pwedeng nagtitipid ka lang. Kailangan nagtitipid ka pero at the same time, masustansya pa rin yung ipapakain mo sa family mo, 'di ba?